ah, na sa may Pambato, no? Ang tagal-tagal po nagpo-project. Naawa po ako kay Hontiveros kasi after po ng meeting ng mga Dilawan at Kakamping, sama-sama sila ron, si Leni Robredo, sila Laila de Lima, kasama sila Butch Abad, sila Bam Aquino at iba pa. At saka si Drilon, no? Napuna lang natin after po nung meeting na yun. Mukhang si Ontiveros ay tinabla nila, no? Mukhang si Leni Robredo pa rin yung gusto nila maging pambato. Ang sakit-sakit kasi ako nasasaktan ako para kay Hontiveros. Masaya ako na si Hontiveros yung makakalaban kasi siya yung pinaka-vocal na kalaban natin, di ba? Tsaka parang siya yung pinakamasarap kalaban kasi maano rin marami ring alam na marami ring gimmick sa katawan, no? Tapos palaban, gustong-gusto natin. Kaya lang kung susuriin nyo, hindi rin kayo magtataka kung bakit yung mga Dilawan at Kakamping mukhang kay ano pa rin, kay Leni Robredo pa rin, na parang siya yung pinaka-winnable kasi kahit na anong project talaga ni Hontiveros, real talk po tayo, wala talaga wala kang aasahan. Kumbaga, teka, ayusin ko lang tong mga electric pan natin. Okay. Dahil hindi ko makita yung mga hinanda ko nasa X, hindi ko makita yung mga kodigo ko mula na lang sa mga pagkakaunawa natin. Isa pang matinding endorser ni Leni Robredo, yung artistang si ano nang ang pangalan nun? Yung artista sa may Mang Tomas. Okay, yung endorser ng Mang Tomas, si pangalan nun? Kalimutan. Nadine. Yun, si Nadine Lustre. Ngayon lang, kapapasok-pasok lang, parang kahapon parang Hontiveros yung pinopromote nila, di ba? Mang Tomas daw. So, ngayon, parang si si balik sila kay Leni Robredo. Kasi talaga naman hindi naman talaga winnable. Sa atin pabor na pabor si Hontiveros kasi walang kalaban-laban no? Walang kalaban, parang ang andali lang talunin. Pagtatawanan lang natin in fact yan no? Si Hontiveros. Kaya lang nagsusulong kasi diyan. Alam niyo na si Llamas tsaka to si Trillanes, no? Ang problema kasi kay Leni, petiks, ang pangit kalaban kasi sa 2028 natataranta na yung natataranta na ng lahat ng kanilang mga supporters na parang si Leni Robredo parang wala lang sa kanya Mukhang masaya na siya na second lang. Magwo-world tour na naman si Leni Robredo after na mag-second. 'Di ba? Okay. Kaya sa tingin ko, hindi worth si Leni kasi parang walang effort, pero dahil siya yung pinakasikat sa mga Dilawan, siya yung pinaka-popular, parang andalin talunin ni Leni. Si Hontiveros din madali din talunin. Kaya lang ang maganda kay Hontiveros, lalaban 'di ba? Lumalaban siya Ngayon parang pasok na si kaya pala kaya kahapon sabi ni Hontiveros, open naman daw siya kahit vice president. Ang pangit mo na.
Halatang halata ka naman na bumigay ka kagad kay Leni Robredo. Anyways, mukhang si Leni Robredo po yung ano natin. About politics, Duterte daw sila. Ayan. Mukhang si Leni Robredo pa rin ang makakalaban natin mula sa mga dilawan. Siyempre, nag-expect din tayo kasi nagpakita na eh. Not juicy. Nagpakita na po si Martin Romualdez. Nung alam nyo na kung bakit, no? Nagpakita ngayon yung timing. Sabi nga ni Pulong, very timing yung pagpapakita nito ni Martin Romualdez na pinag-uusapan na yung impeachment kay BP Sara. So alam nyo na yung kagustuhan niya, no? Ako naniniwala pa rin, parang ano yan si Martin eh. Ang mangyari dyan, mga ala Joe De Venecia, Ramon Mitra, na mawawalan silbi lang yung ano eh, yung pagtakbo. Yung akala kasi nila yung power nasa kanila na eh. Pero marirealize nila, lalo na ngayon, iba kasi yung sitwasyon ngayon eh. Iba po talaga, napakapalpak, super palpak nitong administrasyon natin, na talagang sinukuan na siya maaga pa ng mga tao. Wala po nag-iisip, mga taga-administrasyon na lang po yung nag-iisip na may pag-asa pa sila eh. Sinukuan na yan eh, lahat. Kaya ang focus lang nila, at all costs, dapat mawala sa landas nila si Sara Duterte. Kaya lang, tayo rin, ako nakikita ko rin po sa mga maganda yung mindset up ng mga Duterte supporters eh. Nakukonbinsi na natin. Ako personally, naniniwala talaga ako ron eh, no? Na hindi si Sara lang yung pambato natin. Yun yung problema nila eh. Naka-all out sila lahat. Naka-all out sila na mapalaya si BP Sara, hindi makatakbo, ma-disqualify sa pagtakbo. Lahat yan, yung impeachment na yan, to disqualify BP Sara for running for president. No? Yan lang po yan eh. Wala naman po, kung yung kay BBM nga, tinablan nila, mga actual na krimen yung naganap. Dito po kasi, haka-haka lang po yung krimen eh. Dalawa po yung pangunahing krimen na binibintang nila, doon lang umiinog lahat. Una, yung pong krimen ng, may krimen ba yung confidential fund o wala? Hirap na hirap po sila doon. Ang pinanghawakan lang po nila doon sa confidential fund, Mary Grace Piatos. Okay, matagal na nating na-debunk yan eh. Ipakalat nyo po na kung totoong ito teorya natin eh. Kung totoong magnanakaw si BP Sara as Vice President, bakit nakatutok lang siya sa maliliit na nakaw? Ang mga magnanakaw po, lalo na mas malaki po yung posisyon nyo sa gobyerno, mas naghahangad po yan na mas malaking hatian, di ba? Kaya nga, yan yung mga tampuhan dyan eh. Di ba, naririnig natin yan na nagsimula silang tablahin si Saldico kasi mukhang mas malaki na pupunta kay Saldi kaysa dito sa mga dapat mapuntahan ng malaki. Okay. Unti-unti, bagamat alam natin na walang tatalo kay BP Sara, alam na alam po natin na lahat gagawin nila. At itong gobyerno na to, wala pong pakundangan. Ibig sabihin, ano to eh, kaya nilang gawin ang lahat. No? Para ma-achieve yung goal nila. Ano yung goal nila ngayon? Huwag makatakbo si BP Sara. Kaya po nilang gawin lahat yan eh. Hindi, yun lang ang purpose nila. Hindi makatakbo at all costs. Gagawin po nila yan. Ako, sa pagkakakulong ni Tatay Digong sa dahig, ako naniniwala ko na walang kumbaga parang walang konsensya
Yung kalaban natin, walang konsensya eh. Walang pakundangan. Kaya niyang gawin ang lahat. Huwag kayo magtaka kung mangyayari yan. Kaya maaga pa lang, hindi po yung nakabatay siya sa impeachment kaya magnanakaw. Ang magnanakaw po, parang ang pagnanakaw addiction eh. Parang addiction po, di ba? Hindi mo mapipigilan yung taong na isang addict na tumira. Hindi mo pwedeng sabihin sa, ay, ano na ako, mataas na tungkulin ko, titigil na ako. Addict po yan eh. Kinakailangan yan talagang yung prevention, clinical intervention na po yan pag matagal ng addict. Hindi na po obra yung willpower lang. Kunwari, nanalo ka nga dahil addict. Ganon din po yung pagnanakaw. Parang addiction po yan eh. Kung ang isang taong magnanakaw, ano na po yan, yung second nature niya na. So, hindi po maghangad ng maliliit. Kung mataas po ang posisyon nyo, hindi po maghangad ng maliliit yan. Kaya nga, imposible yung sinasabi nila na magnanakaw si BP Sara. Pero ang pinili niyang mga nakawin, mga maliliit na bagay lang. Ang pinili niya yung magkaroon ng lang, yung sa kay Mary Grace Piatos lang. Ganun ba? Imposible. Imposible po talaga. Hindi po ganyan, hindi po yan normal na gawain ng isang magnanakaw yung ginagawa ni BP Sara. Tapos, yung magnanakaw pong politiko, nakikita po natin inilalabas at inilalabas po nila eh. Talaga, anong gagawin mo dyan sa yaman mo? Ipapaamag mo yung pera mo? Pag marami kang pera, ang tendency mo, bumili ng mansyon, Forbes Park yan po eh. Wala po nun si BP Sara eh. Bumili ng mga mamahaling jet, bumili ng mga yate, mag-splurge ka eh. Kasi bakit ka pa magnanakaw kung wala rin lang, kung, di ba? Yung mga binabato nila na kaya ba ni BP Sara na mag-hire ng mga katulad ni Kaufman, wag nyo na pong problemahin yun. Anong gusto nyo? Wag mag-hire? Parang ganito yan eh. Pag may sakit ba yung anak mo, sasabihin mo, kaya ba natin to magdoktor? O pagalingin na lang natin yung anak natin mag-albularyo? Para saan pa yung mga naghahanap buhay ka pa? Di ba? Para saan pa yan kung hindi mo kaya? Kahit wala kang pera ngayon, ganito lang logic ko dyan eh. Sa tingin ba ninyo, walang kakayahan yung mga Duterte na talagang kumuha ng magaling na abogado? Wala na kayong pakialam doon kung saan nila kinuha yung pambayad dyan. Hindi naman kaso yung mag-hire ka ng magaling na abogado eh. Pati itong mga abogado ngayon sa impeachment, pinoproblema nila. Ang dami nilang pinoproblema eh. Sa totoo lang, hindi nila problemahin kung paano pasisikatin yung gusto nilang mga kandidato. Anyways, balik tayo rito.